Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap. Sa panibagong umaga, panibagong araw, panibagong buhay na kaloob. Muli ay linggo na naman. Kami po ay naririto at nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Nawa, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ay samahan kaming muli sa aming pagninilay, pakikinig ng banal na salita na ibinigay niya sa amin. At ang iyong banal na Espiritu ay tanglawan nawa kami, samahan kami sa aming pagninilay upang maliwanagan ang aming puso at isipan. Maisabuhay namin ang iyong turo at aral sa linggong ito. Hinihiling namin ito, Ama, kaysa ng iyong anak na si Jesus at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Linggo na namang muli. Tayo ay magtipon-tipon muli at magsama-sama sa mga ilang minuto. Samahan niyo po ako sa pakikinig ng ating banal na ebanghelyo at pagninilay sa umagang ito. Huwag po natin kalimutan magsimba, magpuri at magpasalamat tayo sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin araw-araw. Ngayon po ay October 15, 2023 at ang gospel po natin ay Matthew 22 verses 1 to 14. Jesus went on speaking to them in parables. The kingdom of heaven, he said, is like this. A king celebrated the wedding of his son. He sent his servants to call the invited guest to the wedding feast, but the guest refused to come. Next, he sent other servants, ordering them to say to the invited guests, I have prepared a banquet. My oxen and fattened calves are slaughtered, and now everything is ready. Come then to the wedding feast. But they paid no attention and went away, some to their fields and others to their work, while the rest seized the servants of the king, insulted them, and killed them. The king became angry. He sent his troops to destroy those murderers and burn their city. Then he said to his servants, The wedding feast is ready, but the invited guests were not worthy. Go then to the crossroads and invite everyone you find to the wedding feast. The servants went out at once into the streets and gathered everyone they found, good and bad alike, so that the hall was filled with guests. The king came in to see those who were at table, and he noticed a man not wearing the wedding garment. So he said to him, Friend, how did you get in without the wedding garment? But the man kept silent, so the king said to his servants, Bind his hands and feet, and throw him into the dark, where there is weeping and gnashing of teeth. Know then that many are called, but few are chosen. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, kapag tayo ay may mga okasyon na dinadaluhan o ginaganapan sa ating pamilya o mga mahal sa buhay o maaring sa kumpanya o sa trabaho, kadalasan kapag Pilipinong kulturang paghahanda, napakalaki niyan, napakalawak, bongga, napakarami na iba't ibang mga pakulo, mga fancy entertainments, fancy stuff that normally the host of the banquet will put on. At napakaganda at napakarami nating inaanyayahan para dumalo sa ating pagtitipon o pagdiriwang. Sino man ang gusto natin at kadalasan ang mga pinapupunta natin ay yung mga pinipili natin, yung mga malalapit na kaibigan, mga kamag-anak, yung mga gusto natin na makasama o makisali sa ating mga kasiyahan. Ganito rin mga minamahal kong mga kaibigan sa ebanghelyo natin ngayon. Mapapansin natin ang ebanghelyo ay yung hari
nagpapatay ng kanyang mga pinatabang guya, baka at lahat. Ano po, upang ihain sa kanyang mga inanyayahan sa handaan. Subalit hindi nagsidating, maraming mga kung ano-anong mga dahilan at ayaw silang magsipagpunta. Kung kaya dahil sa masasayang ang handa ng ating bida sa Ebanghelyo ngayon, ay inanyayahan niya ang kahit na sino pa man sa mga nagdadaan sa mga kalye, yung mga street people or street children na sinasabi, inutusan niya ang kanyang mga ah, kasambahay at ang lahat ay nakarating, pinapunta niya sa kanyang handaan. Subalit nung siya ay naroon na, may napansin siya na isang tao na hindi nakasuot ng tinatawag na damit na panghandaan at ito ay kanyang tinanong, hindi kumubo at ito ay kanyang pinaalis at ipinatapon. Mga kaibigan, ang ebanghelyo natin ngayon ay isang pagpapasinaya na ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin araw-araw, lalong-lalo na sa tuwing sasapit ang araw ng linggo, sa kanyang banquet o sa kanyang piging ng kanyang katawan at dugo na ating tinatanggap tuwing tayo ay dumarating at dumadalo sa sakramento ng banal na Eucharistia. Ang paanyaya ng Diyos ay para sa lahat, hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa mahirap, kundi tayong lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos at inaanyayahan na siya ay tanggapin. Sa kanyang tinatawag na piging na kung saan ang pagsasaluhan ay ang kanyang banal na katawan at dugo, upang tayo ay maging ganap at payak na kaisa sa kanyang pagdiriwang. Subalit napansin po natin dito sa ating ebanghelyo nung ang hari, ang kanyang mga inyayahan ay talikuran. Yung iba ay may mga gagawing ah, mahalaga sa kanilang mga ubasan o sa kanilang mga bukirin. Ang iba ay merong mga sarili-sariling mga business na dapat puntahan. At ang iba naman ay galit o ayaw at tinalikuran ng husto ang paanyaya ng hari. Maaring hindi natin alam, may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila tumalikod. Ano ang koneksyon nito sa ating buhay, mga minamahal ko mga kaibigan? Sa panahon ngayon, hanggang sa ngayon, ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya. Ang Diyos ay patuloy na nagsasabi sa atin, halina kayo at saluhan ako sa piging na inihanda ng Ama para sa inyong lahat. Inihanda ng Ama sa pamamagitan ko ang pagsaluhan ang aking katawan at dugo at kayo ay mapuspos ng biyaya na nagmumula sa Ama at kayo ay maging karapat-dapat na kaisa sa pagdiriwang na inihanda ng Ama sa inyong lahat sa pamamagitan ko. Subalit alam po nating lahat, sa panahon natin ngayon, napakarami ang taong tumatalikod sa banal na simbahan. Napakaraming tao ang tumatalikod at ayaw magsimba, ayaw dumulog sa banal na piging ng Panginoon. Ang iba minsan sasabihin, ano pa ang dahilan bakit pa ako magsisimba? Pare-pareho din naman ang sermon ng pari. Bakit pa ako magsisimba? Napakarami ng mga makasalanan dyan. Kung sino pa yung nagsisimba, siya pa ang mga hindi magandang ginagawa at napakasama ng mga pag-uugali. Bakit pa ako magsisimba? Wala naman akong ginagawang masama sa aking kapwa. Hindi naman ako nang-aapi, hindi ako nanlalamang. Para ano pa? Para magsimba. Wala naman akong kasalanan. At ang iba kaya ayaw magsimba dahil aksaya lamang sa oras, aksaya lamang sa panahon. Isang oras na kanilang ilalagi o kaya naman yung mga sa paglilingkod, ayaw nilang maglingkod, mga ilang oras na ilalagi sa loob ng simbahan ay mas marami na silang magagawa sa kanilang tahanan. Sa isang banda, may punto po sila. Subalit nakakaligtaan ng bawat isa na ang paanyaya ng Panginoon sa pagdiriwang ng kanyang ng piging ay hindi lamang upang tayo ay makiisa sa kasiyahan, kundi tayo ay mapabilang sa isang kasiyahan na walang hanggan, na tayo ay mapabilang sa isang pagdiriwang na dadalhin natin hanggang sa kabilang buhay sapagkat tayo ay pinauunlakan natin ang paanyaya ng Diyos. At alam po nating lahat na ang paanyaya ng Panginoon ay hindi isa lamang na imbitasyon na wala kang gagawin, na wala kang partisipasyon o walang hinihingi ang Diyos sa iyo. Ang
paanyaya ng Diyos sa atin ay isang partisipasyon sa kanyang piging na merong pagpupugay, merong pagpupursigi, merong pag, pag-aayos ng ating pagkatao, ng ating kaluluwa, ng ating sarili upang tayo ay maging karapat-dapat ano po, sa piging ng kapistahan o ng paanyaya na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At napansin po natin sa Ebanghelyo ngayon, sa lahat ng dumalo ay merong isang tao na hindi nakadamit, ika nga, na, na nararapat para sa piging at siya ay pinaalis ng ating ng hari sa Ebanghelyo ngayon. Ang ano po ba kaya ang koneksyon nito sa ating lahat? Tayo ay inaanyayahan ng Diyos, ang lahat ay maaaring pumunta at dumulog, ika nga, sa paanyaya ng Panginoon. Subalit kinakailangan natin damhin, kinakailangan natin isapuso at isabuhay, at kinakailangan natin magbihis ng panibagong damit ng kabanalan, magbihis ng panibagong damit ng kababaan ng loob, ng pagpapatawad, damit ng pagpapasensya, damit ng pangunawa, baro, ika nga, ng pagpapahalaga ng buhay natin, kasabay ng pagpapahalaga ng buhay ng ating kapwa. Kailangan natin bihisan ang ating sarili upang tayo ay maging tunay at karapat-dapat na maging kaisa, ika nga, sa piging ng Panginoon. At alam po nating lahat na napakaraming nagsisimba at napakaraming tao sa paglilingkuran, natatawag at nasasabing araw-araw na ginawa ng Diyos, naglilingkod. Subalit, ang kanilang bihis ay hindi bihis ng katotohanan, ang kanilang bihis ay hindi bihis ng kababaan ng loob, kundi may mga pagkakataon na ang bihis ay bihis ng pagpapanggap, bihis ng pagmamayabang, bihis ng pagmamagaling, at bihis ng pagiging mahusay, dala ang kanyang pangalan at pagiging tanyag para sa lahat upang siya ay makilala hindi lamang sa larangan ng kanyang gawain, kundi sa larangan din ng paglilingkod. Sa halip na maging bihis ng kababaan ng loob at pagpapakatotoo sa Diyos at sa kapwa at pagtulong sa kapwa, ang kanyang damit ay ang kanyang damit ay mayroong mga palamuti ng kataasan ng pag-uugali, kataasan ng loob. Ang kanyang damit ay may palamuti na may mga pansariling intensyon, na may mga pansariling mga balakin sa buhay at ginagamit ang simbahan. At kahit mismo ang pari sa loob ng simbahan ay kanyang kinakasangkapan upang siya ay makilala sa kanyang pansariling kapakanan. Itong mga taong ito ay hindi nagiging karapat-dapat sa piging na kung saan ang lahat ay inaanyayahan ng ating Diyos. Ang mga taong ito, bagamat sila ay nakapasok sa loob ng piging, bagamat sila ay nakarinig ng salita ng Diyos, bagamat sila ay naglilingkod sa Panginoon, bagamat sila ay tumutugon sa panawagan ng Diyos, subalit hindi naaayon sa ganap at payak na panuntunan na hinihingi ng Panginoon sa bawat isa. Ang taong tulad nito kailanman ay hindi makakasalo ng Diyos at ng lahat sa paanyaya, sa pagdiriwang na inihahanda ng Diyos sa bawat isa. Ang ikalawa po na nais maaring ipahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa mga taong tumalikod, sa mga taong hindi pinansin ang paanyaya ng Diyos. May makikita po tayong mga tao na kung kailan nagkaedad, dumating sa edad na 50, 60 o 70, ay saka pa lamang makikitang naglalagi sa loob ng simbahan, sumasama sa mga organisasyon, at pagka sila ay tinanong ng pari at sasabihin nila, Father, matanda na po kasi ako. Siguro ito naman ang panahon para ako ay maglingkod sa Diyos. Wala pong masama doon. Hindi po kailanman kayo pipigilan ng pari na sumama o makiisa sa paglilingkuran. Subalit minsan may katanungan, bakit kinakailangan ang tao ay dumating pa sa ganong edad na 50, 60 o 70, dumating sa ganong edad
upang maramdaman ang panawagan ng Diyos. Bakit ang may mga tao na kung kailan halos hindi na nakaya ang kanilang sarili at lahat-lahat ay nagawa na sa kanilang buhay ay saka lamang maglilingkod? Bakit? Dahil ba sila ay malapit na dun sa sa estado na kung saan sa ayaw man nila at sa hindi sila ay mawawala na sa mundo o panghihinaan na at hindi na nila kaya ang kanilang sarili sa mga bagay na kanilang nakasanayang gawin. Ano pong ibig sabihin nito? May mga taong napakahaba ang iginugol sa kanilang pangsariling kapakanan, napakahaba ang ginugol sa kanilang pansariling pangangailangan. At kapag dumating na sa tinatawag na twilight zone ng kanilang buhay, ay saka lang magsasabi, siguro ito naman ay igugugol ko sa aking ah, paglilingkod sa Diyos. Bakit hindi natin makayanan sa takbo ng ating pamumuhay kahit man lamang ilan o isa o dalawang oras sa bawat linggo na ating inilalagi dito sa mundo ay maibigay natin sa ating Panginoon. Bakit kung kinakailangan nandun na tayo sa bandang huli ng estado ng ating buhay dito sa mundo, ay saka lang tayo pupursige at saka lang tayo maglilingkod. At tandaan po natin, kahit ito ay nasa huling bahagdanan ng kanilang buhay, may mga tao pa rin na hindi tunay at masasabi natin kung titignan at pagbabasihan natin ang kanilang kilos, ang kanilang gawa at pananalita, sila pa rin ay hindi maaring maging karapat-dapat sa panawagan at paanyaya ng Diyos upang dumulog sa kanyang piging, sa kanyang pagdiriwang. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa dulo, many are called but few are chosen. Napakarami ng tinatawag o ng tumutugon, subalit iilan ang napipili. Bakit? Sapagkat alam po nating lahat at sa ating araw-araw na pamumuhay, napakarami ang tumutugon, subalit sila ay tumugon na may mga pansariling kapakanan, na may mga pansariling intensyon, na may mga pansariling katwiran, o motibo na sinasabi, hindi para sa Diyos, hindi para sa pagkilos ng banal na espiritu, kundi sa pagkilos ng kanilang sariling isipan upang sila ay maging bida, maging magaling, maging mahusay, sa kanilang ginagalawan. At mayroon pang iba, maaari nating sabihin na kahit alam na nilang mali ang ginagawa ng kanilang kapwa at kahit alam na mali at hindi tama ang ginagawa ng kanilang mga kasama sa loob ng paglilingkuran, dahil sila ay may mas malalim na ugnayan, maaring ito ay kanyang tunay, ito ay kanyang kaibigan, ito ay kanyang kamag-anak, o kaya may connection sa iba't ibang paraan sa taong ito. Kung kaya siya ay nandoon at kahit alam niya mali na ang ginagawa, ang isang taong ito ay nagbubulag-bulagan, ang isang taong ito ay hindi pinapansin, ang isang taong ito ay nagbibingi-bingihan dahil ang kanyang pinagtatakpan at pinagtatanggol ay kanyang kaibigan at kanyang pinagtatanggol ay kanyang pinakikinabangan, na kahit alam niyang mali ay hinahayaan niya dahil meron siyang napapala o napapakinabangan sa taong ito. Sa palagay niyo ba ang mga taong ito na naglilingkod ay makararating sa pagdiriwang at magiging karapat-dapat sa paanyaya ng Diyos? Hindi po. Anuman ang lahat ng kanilang gawin sa kanilang buhay paglilingkod, kung nananatili ang pag-iimbot, nananatili ang kayabangan, nananatili ang pagtatakip sa gawang masama at hindi karapat-dapat, sila ay tinawag, subalit kailanman sila ay hindi mapipili. Huwag po natin intayin na dumating tayo sa panahon na tayo ay may edad na, saka lamang tayo tutugon at susunod sa Diyos. Sa halip hanggat kaya natin ngayon pa lamang, simulan natin. Kung tayo ay tutugon sa Diyos, siguraduhin po natin, tayo ay maging karapat-dapat na tinawag at pinili. Amen.
Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Nawa araw-araw sa pamamagitan ng iyong biyaya ay maging karapat-dapat kami na tumugon sa iyong panawagan, hindi lamang sa aming pagsunod sa iyo, kundi sa aming pakikipagkapwa, pakikitungo sa lahat, at pagiging matuwid sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Salamat po, Ama. Manahan ka po lagi sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.